kung sino ang naapi. Diba? God is close to the broken-hearted. So, yes. Setyembre 15, inilahad ni Lian Paz sa Star Talk na hiwalay na sila ng asawang si Paulo Contis. Sa naturang panayam, inisa-isa ni Lian ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Nang tanungin ng ex-EB babe kung may third party ba sa kanilang relasyon, itinanggi ito ni Lian, bagamat nagpahaging na ayaw na lamang niyang magbanggit ng pangalan. October 28, Linggo, lumabas sa programang Hot TV si Lian, bit-bit ang mga bagong revelasyon. May third party bang involved sa problema niyo ngayon? Yes. As much as I want to keep it in private, na kami lang dalawa yung dapat mag-usap about it, pero hindi niya ginawa eh. Gusto ko lang sana na piliin niya yung mga taong sinasamahan niya. Kasi hindi niya alam yung mga taong sinasamahan niya na hindi niya nakikilala ng maayos, ay yung maglalagay sa kanya sa kalalagyan niya na hindi maganda. Matapos ang naturang revelasyon, nagpaunlak pa ng panayam si Lian. Nakahinga talaga ako. Na parang ako nabunutan ng tinik sa dibdib kahit paano. Matagal mo pa yung hinag? Oo, kasi nire-respeto ko kasi siya eh. Diba? Kasi ganun ang marriage, diba? Dapat natitira yung respect kahit anong mangyari. Kaya lang sa ginagawa niya, parang siya ba nirespeto ba niya ako? Of all the things na nalaman ko about him at nung nandun siya sa Amerika. Ang tinutukoy ni Lian ay ang umano'y paggasta ng walang habas ni Paulo sa Amerika kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi rin daw nakatulong na hindi bukas si Paulo sa ideyang humarap at makipag-usap sa kanya. Yes, tinanong ko na siya. At wala naman siya sinasabi sa akin. Lagi niya sinasabi, it's not all about you, it's not all about you. O diba, parang ano naman makukuha ko sa ganung answer. At muli, nanindigan si Lian na may third party sa kanilang relasyon sa panig ni Paulo. Yes. Hindi siya showbiz. Hindi siya showbiz. Alam ko siya. Kilala ko na siya. Kilala ko na si Ateng. Kaya good luck sa'yo. Si bebe ko yun. After 4 years, hiwalay din kayo. Ako na nagsasabi. Tingin mo may relasyon sila kayo? Oo naman. Oo naman. Paano mo nasabi? Habang kami nga eh, naka-1 taon nga eh. Ang instinct ng babae, iba talaga pagdating sa ganyan. And, hindi ko din maintindihan kung parang ano pa yung gusto niya. Tungkol naman sa responsibilidad ni Paulo bilang ama, ito ang pahayag ni Lian. Supporting financially. I'm all alone. Diyos ko naman. Wala pa akong trabaho. Ano gagawin ko naman, di ba? Sabi doon ka palagi sa mga friends, nangungutang ka. Actually, hindi ako umuutang. Humihingi ako ng tulong. And whatever they can give, I am very thankful. Ayun. Actually, si Tita Malu, sobrang nagpapasalamat ako sa kanya talaga. Kasi isa siya sa mga tumutulong sa akin. Yes. May Eat Bulaga family. Hindi sa sinisirahan ko siya eh. I mean, this is the truth. I want him to wake up sa ginagawa niya kasi you're not getting any younger. So that's why I'm telling him to choose his friends. Choose the people na sinasamahan niya kasi they're putting him down. Yung mga katrabaho niya hindi. Mababait ang mga kanyang katrabaho. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Paulo na si Dingdong Dantes, hindi rin makapaniwala sa pinagdadaanan ng dalawa. Sa akin lang, sila lang talaga makakapag-ayos niyan. And my role as yung ninong sa mga anak niya and as a best friend and as a friend to Lian will always be there. So, dito lang ako kung ano man ang pangangailangan nila sa akin. Alam mo, God is good. I really believe in that. Kasi ngayon, kahit sobrang tingin ko wala na akong way to find money to pay bills, tumadating eh. Yes. So, sabi nga, siguro kung sino ang naapi, diba? God is close to the broken-hearted. So, yes.